Guys, welcome again to my channel. Today, pupunta tayo sa Banawe dito sa Team Car para magpakabit tayo ng busina. Kasi yung stock na horn nitong New Ranger Raptor is mahina. Hindi siya bagay dun sa laki ng kaha niya. So, kailangan nating magpapalit. So, pumunta tayo dito sa Team Car para magpakabit nitong bagong busina. At ang napili natin ay itong PIAA bass horn. Gusto ko talaga yung sound nitong bass horn. Katulad nung nakakabit sa Montero ko na more on the bass side. So, ang price niya is 2,800 pesos. And then, gagastos ko dun sa installation, yung wiring, yung bracket, yung relay. So, all in all, ang total mga 4,000 pesos. So, ito yung breakdown ng cost niya. Ang unang procedure, tatanggalin natin yung grill para maikabit natin yung busina. And then, meron siyang parang clip dito sa bandang baba para maiangat mo itong grill. Hindi natin tatanggalin yung cable na kakabit doon sa camera. Iaangat lang natin para hindi magalaw yung front camera. Hindi natin tatanggalin sa socket yung front camera kasi baka magkaroon ng problem. So, kailangan maingat tayo pagtanggal nitong grill. By the way, si Willie yung magkakabit ng busina. Ito yung ating trusted na installer. So, tinulungan ko na rin siya magtanggal ng pinaka-clip para maganda yung pagkakatanggal para hindi magkaroon ng gas-gas. So, pag natanggal mo itong pinaka-cover, meron yung screw sa loob. Yun ang tatanggalin mo para matanggal mo yung grill. So, yan, natanggal na natin. Ang susunod naman, yung cover doon sa itaas. So, may mga screws din dito sa itaas, yung pinaka-cover dito. Ito yung plastic na cover. May mga screws dyan. Tatanggalin mo yan para mabuksan mo. Yan, tinatanggal na ni Willie yung several screws na nag-hold dito sa plastic cover. Meron din yung screws dun sa intake sa may air cleaner. So, tatanggalin mo rin yan para matanggal mo lahat na buo yung cover. Once na matanggal mo na yung cover, meron ka na ngayong access para matanggal mo yung grill. Meron din yung several screws on top para matanggal mo yung grill. Once you remove the screws on top, meron ding screw dito sa lower portion. So once you have removed the screw dito sa lower portion, you can now lift the grill. But be careful dun sa paglilift niya. Kasi meron nga dyang cable dun sa camera. Ayokong patanggal yon kasi baka magkaroon ng problem. So, dahan-dahan, iaangat niya yan na hindi natatanggal yung connection doon sa camera. Afterwards, yan, naiangat na niya yung grill. Ipinatong lang niya dito sa ibabaw para he can now work dito sa baba na pagkakabitan ng busina. Dito sa bandang gitna, merong mga butas dito. Naka-prepare na yan na pwede kang magkabit ng mga accessories. So you can see, meron dyang 6 holes na pwede kang magkabit ng mga accessories. Diyan tayo magkakabit ng bracket. At dito, meron na siyang pre-cut na bracket na pwedeng kabitan ng busina. So yan, kinakabit na niya yung bracket. So dalawang bracket yung ikakabit, dun sa left at saka dun sa right. So we have to make sure na mahigpit yung pagkakakabit ng bracket. Kasi kung hindi mahigpit yan, magkakaroon ng vibration. After the bracket installation, the next step is yung pagkakabit na ng busina. So yan, kinakabit na ni Willie yung busina dun sa left and then sunod doon sa right. So ganito ang itsura pag nakamount na yung busina. Yan o, pantay siya. We have to test it also na hindi sasasayad dun sa grill kapag ibinalik natin mamaya. But in the meantime, kakabitan muna natin ng wiring. So, dun sa pagkakabit ng wiring, we make sure na walang splicing para hindi ma-void yung warranty. So, ang mangyayari, yung wire nung sa original nakakabit sa busina, magtatap lang tayo using an adapter para maikabit doon sa bagong busina. So, wala kang splicing. Yan, piniprepare na ni Willie yung wiring. Una muna niyang ikakabit doon sa bagong busina, yung wire, tapos yung wire na yon ikakabit ngayon doon sa original na wire na kakabit doon sa stock na busina. So, ang connection ng dalawang wire is through yung universal na adapter.
Yung wires na yan, pinapasok niya dun sa conduit na flexible, yung kulay black, para mas malinis at saka protection din. So yan, kinakabit na niya yung wiring dun sa bagong busina. Makikita niyo yung black na corrugated conduit. Yan ang nakakabit doon. Tapos, ina-anchor niya yan using yung plastic na tie wire. Yan, nakakabit na yung sa left na busina. Using the same procedure, gagawan din niya ng wiring dun sa right na busina. And then, ikakabit na niya yung wire dito sa second na busina sa right portion. Once na okay na yung kabit, itetest natin temporarily. So, itatap natin sa battery sandali para ma-check yung tunog ng busina. Bago natin i-fix, ganito ang stock na busina. Ito naman ngayon yung bago. So, much improved siya than the stock busina na napakahina. So, after the testing na okay na yung sound, so ipipix na niya yung connection. So, ang next step, magkakabit tayo ng relay. Tapos, kukuha rin tayo ng power dun sa battery. Ito ngayon yung wire na kakabitan mo ng relay at saka yung i-connect mo dun sa battery. So, mahabang wire yan na nasa loob ng conduit. Papagapangin mo ngayon dun sa loob para umabot dun sa battery area. So, nandito na yung wire dun sa ibabaw. Pinagapang mo hanggang dun sa ibabaw. At dito ngayon tayo magtatap sa battery at saka yung sa relay. So, yan na ngayon yung conduit. Makita mo, malinis. Parang siyang OEM. Ito yung relay na gagamitin natin. Yan yung kulay black. Tapos, i-connect mo dun sa kulay blue, dun sa wiring. Yan ngayon ang itatap mo dun sa wiring na ginawa ni Willie. So, yung tapping nitong relay doon sa bagong wiring. Wala tayong ginalaw dun sa original na wiring. Separate wiring ito. So, after ma-connect na yung relay, hahanapan natin ng lugar kung saan siya magandang ilagay. We also found dito sa battery, merong screw na open na pwede kang magkabit ng wiring dito. Yan o. So, maglalagay ka lang ng nut dyan. So, makakapagkabit ka na ng wiring. So, dito ngayon tayo nagkabit ng power supply. Ang linis, di ba? Kasi may nakaabang na siya. Then, binalutan na ni Willie ng electric tape yung wire na nagkukonect dun sa relay at hinanapan niya ng lugar kung saan siya pwedeng ikabit. So, yan na yung final installation. Yun, makikita mo yung relay dito. So, malinis ang pagkakakabit. In fact, sa una mong tingin, hindi mo mare-recognize na may bago kang kinabit. Malinis ang pagkakagawa. Kasi nga, yung wire nakabalot dun sa conduit, no? So, para siyang original. Okay, after that, ibabalik na ngayon natin yung grill para tapos na. Of course, yung pagbabalik ng grill, mas madali lang kasi isasalpak mo lang. So, alam mo na yung mga screw na tinanggal mo. So, ibabalik mo na lang yon. So, yan. Okay na. Naibalik na uli yung grill. Back to stock position. And then, ibabalik na uli natin yung plastic cover dito sa ibabaw. Once okay na yung sa ibabaw, then ibabalik naman natin itong pinaka-cover dito sa bandang baba. And then, final check na yung busina. Ganito yung sound niya. Yung iba, naglalagay pa ng 2 to 3 sets ng horn. So for me, parang overkill na yon kasi malakas na rin yung isang set lang eh. Actually, magandang ikabit dito yung Marco track horn, pero masyado siyang malakas. Yan, okay na yung sound at maraming salamat nga pala kay Kerwin yung may-ari. Napakabait niya, so kung meron kayong kailangan, tawagan nyo lang siya. At ito naman yung installer, si Willie. Ang galing niya. Hanapin nyo siya pag magpapa-install kayo. To summarize, ang pinakabit natin yung PIA o PIAA base horn at ang cost niya is 2,800 pesos. Plus, magbabayad ka dun sa wiring, sa relay, at saka yung iba pang mga ginamit. Ang total lahat na magagastos mo is about 4,000 pesos.
kasama na dun yung installation. Again, ang pangalan ng shop is Team Car sa Banawe. Madali nyo lang siyang mahahanap through Waze. Nandun sila sa unang kanto from Quezon Avenue. Ilalagay ko yung address nila at saka yung contact number dito sa description below at doon kayo mag-inquire. Hanapin nyo si Kerwin, napakabait ng may-ari. Sabihin nyo, in-refer ko kayo. Sigurado maganda yung installation at hindi kayo lolokohin. Okay, hanggang dito na lang. Sa future vlogs ko, ipapakita ko rin yung aking mga biniling mga accessories para makita nyo din. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!